Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Kami po ay mga tinatawag na mga Baptist po. At narito po kami upang magbahagi po ng salita ng Diyos. At hindi po kami humihingi ng kahit ano po. Hindi po kami nagbibigay ng sobre. Hindi po kami naniningil. Hindi po kami naghihingi ng kahit anumang limos po sa inyo. Bagkus po kami po ay magbabahagi po ng salita ng Diyos ng libre. At kami po ay nagbibigay ng mga gospel tracts. Kasama ko po yung aking kasama. Kung siya po ay lalapit sa inyo at ibibigyan niya po kayo, ay kunin niyo po ito sapagkat wala pong bayad. Nais po lamang ibahagi ang salita po ng Diyos ayon sa Biblia. Ang isang malaking katanungan po sa atin po bilang isang tao, ano po ang katayuan po natin sa harapan po ng Diyos? Ano po ba ang kalagayan natin bilang tao sa Diyos po? At ang sasagot po ay walang iba po kundi ang Biblia kung ano po ang katayuan po natin sa Diyos. Ang sabi po ng Bible doon sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang isa pong katayuan natin sa Diyos, ang sabi ng Bible, ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi po nakakaabot sa kalwalhatian po ng Diyos. Ibig sabihin po, ang unang-unang katayuan natin sa Diyos ay isa pong taong makasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala, ang sinasabi ho ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Mga kaibigan, sinasabi mo ng Bible, tayo rin po ay tinatawag na hiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay separated sa Diyos. Yan po ang sinasabi ho ng Biblia sa Isaiah chapter 59 verse 2. "But your iniquities have separated between you and your God." Ang sinasabi ho ng talata. Tayo po daw, ang sabi po ng Bible ay hiwalay po sa Diyos. Makasalanan po tayo, lahat po tayo, at tayo po ay hiwalay sa Diyos. Wala po tayong anumang koneksyon sa Diyos, ibig sabihin, at dahil po sa kasalanan natin bilang tao, ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran po ng ating mga kasalanan, ang sabi po ng Bible, ay kamatayan. Ang bawat isa po sa atin ay mamamatay balang araw at tayo po ay merong tinatawag na appointment sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang sinasabi po ng Biblia, ang pinapatunayan po sa Hebrew 9:27, sa aklat po ng Hebrew, sinasabi niya ho doon, "For it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment." Itatakda po sa isang tao ang siya po ay minsang mamamatay pagkatapos ay paghukom. Sinasabi po ng talata, mga kaibigan, unang-una tayo po'y makasalanan, pangalawa tayo po'y hiwalay sa Diyos, at pangatlo, magbabayad po ang ating kasalanan, at ikaapat ay haharapin po natin ito sa Diyos kung ano po ang ating pong nagawang kasalanan. Sinasabi po ng Bible, "It is appointed unto men once to die, but after this the judgment." Itatakda po sa isang tao na siya po ay mamamatay, pagkatapos po ay haharap po sa Diyos. At ang pagharap po niya dito sa Diyos ng tao ay ang Diyos ay bilang isang tinatawag na hukom. At ang hukom na ito ang siyang magpapasya kung paparusahan po ang tao ayon sa kasalanan po niya, sapagkat haharap po ang bawat isa sa atin sa Diyos. Ang sabi mo ng Bible, "Every one of us shall give account." Ang sabi mo ng Bible sa Diyos, bawat isa po sa atin ay magbibigay sulit mula sa Diyos. Haharap po tayo sa Diyos at tayo po magsusulit. At ang pagsusulit na ito, na tinatawag nito, ay ang ating kasalanan ay ihaharap natin sa Diyos at tayo po ay kanyang hahatulan. At ang kanyang paghatol, dahil po hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan,
Ang sabi ho ng Bible sa Revelations 20:14 and 15, "And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Mga kaibigan, ang kaparusahan po ng kasalanan, ang tinatawag na lake of fire, o yung tinatawag na hell, o yung tinatawag na impyerno, o yung tinatawag na Hades sa Bible. Tinatawag din po itong apoy na hindi namamatay. Ayon po sa Mark chapter 9, verse 44. Ang sabi ko na po doon, "Where the word dieth not and the fire not quenched." Kung saan doon ang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napupugnaw. Mga kaibigan, ang kabayaran po ng kasalanan natin ay hahatol po ang Diyos sa atin at tayo po ay hahatulan sa tinatawag na dagat-dagatang apoy, mga kaibigan, sa ating kasalanan. Yan po ang katotohanan na sinasabi ho ng Biblia na ang tao po ay dadanas ng kaparusahan ayon po sa kasalanan po niya. Ngunit mga kaibigan, dahil po ang Diyos ay mapagmahal, mabiyaya, maawain, ang ating Diyos ay Kanya pong ibinigay o Kanyang ipinadala ang nag-iisang anak niya. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang kailangan magbayad ng ating mga kasalanan. Ang sabi ho ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "For He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that He might be the righteousness of God in Him." Ang sabi ho ng Bible, siya po ay ginawa kasalanan. Siya po ay ginawang kasalanan. Siya po ay naging kasalanan. Ang tinutukoy po ng Bible dito ay walang iba kung hindi ang nag-iisang anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya kilala ang kasalanan. Ang sabi ho ng Bible, hindi niya alam ang kasalanan. Subalit siya po ay naging kasalanan para sa ating pong mga tao. Para lamang tayo po ay magkaroon ng katwiran mula sa Diyos. Sapagkat si Kristo po, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siya pong nagbuwis ng buhay para sa ating mga kasalanan. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Sabi ho ng Bible, kaibigan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong nating Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Kaya habang merong panahon, ang sinasabi ho ng Bible, mga kaibigan, ang sabi ho ng John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me." Sabi ho ng Bible, sabi ho ng Panginoong Jesucristo, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang pupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya." Wala pong makapagliligtas na anumang bagay sa atin, mga kaibigan, maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Ni ang simbahan, ni ang leader ng simbahan, ni ang mabubuting gawa natin ay hindi po natin pwedeng iharap sa Diyos, sapagkat ang relihiyon ay hindi po makapagliligtas sa tao. Sapagkat kahit noong unang panahon, ng panahon po ng Panginoon, ay wala pong tinatawag na relihiyon. Sapagkat ang relihiyon, mga kaibigan, ay isa lamang po itong kapulungan ng mga tao. Subalit nasa tao pa rin po ang kaligtasan. Siya pa rin po ang magdidesisyon kung siya po ay sumasampalataya sa Panginoon. Ang sabi ho ng Bible sa Ephesians 2:8, "For by grace are you saved through faith, not of yourself. It is the gift of God, not of work, let any man should be boast." Sabi ho ng Bible, sa biyaya ho tayo naligtas, hindi sa gawa. Ito ay regalo ng Diyos sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ayon sa ating sariling gawa at hindi po ayon sa ating gawa. It is the gift of God. Ito ay regalo ng Diyos upang ang sino man ay magmalaki. Upang ang sino man ay hindi magmalaki. Sabi ho ng Bible. Kaibigan, kung isipin natin,
Kung ang simbahan ng kaligtasan ay pwede nating ipagmalaki sa Diyos sa harapan niya pagdating ng araw. Kung ang ating mabubuting gawa ang siyang magliligtas sa tao, ay pwede nating ipagmalaki sa Diyos. Subalit, ang tangi pong kaligtasan, ang tangi pong mediator, ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay walang iba po kundi ang kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo lamang po. Siya po ang kaligtasan, sapagkat ang sinasabi ho ng Bible ay siya po ang katotohanan, siya po ang buhay, siya po ang tinatawag na katotohanan, buhay na walang hanggan. Sabi ho ng Bible, "He that believeth on the Son have everlasting life, and he that not believeth the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him." Sinasabi ho ng talata na yun sa John 3 verse 36, sino bang sumampalataya sa kanyang anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit ang sino bang hindi sumampalataya sa kanyang anak ay hindi magkakaroon ng buhay, hindi makakakita ng buhay, kung hindi ang gagalitan ng Diyos ay mapapasa kanya. Kaya habang panahon, habang buhay po tayo, habang meron pa po tayong pagkakataon, ang sabi ho ng Bible sa Acts 16:31, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Manampalataya sa Panginoon nating Jesucristo at tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po namin ito pinipilit o anuman sa inyo, subalit nasa atin pa rin pong sarili. Nasa atin po pa rin kung ating pong tatanggapin ang salita ng Diyos o tayo po ay magpapaturo lamang sa relihiyon, mga kaibigan. Sapagkat ang sabi ng Bible, hindi sa gawa, hindi sa pamamagitan ng ating sarili ang kaligtasan, kundi ang pagsampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos, si Jesucristo, ang siyang magliligtas sa atin pagdating ng araw, mga kaibigan. Hindi po kami narito upang kayo po ay ayayain sa aming samahan. Kami po yung mga Baptist, hindi po kami narito parang kayo po ay dalhin doon sa simbahan namin, kung hindi ang nais lang po namin ay magbahagi ng salita ng Diyos nang walang bayad, nang walang inihinging kahit anuman po sa inyo. At kami po ay nagbibigay ng libreng mga babasahin, at ito po ay salita ng Diyos, sapagkat sa panahon po natin ngayon, mga kaibigan, ay tinatawag na perilous time o tinatawag na end time. Nasa huling panahon na po tayo, mga kaibigan. Kaya kailangan po nating isipin, mga kaibigan, ang ating pangalawang buhay. Ang ating pangalawang buhay sa susunod na buhay. Sapagkat ang buhay natin dito sa mundong ito ay temporary lamang po. Wala po tayong iiwan kahit anuman dito. Pag tayo po ay dumating sa tinatawag na kamatayan, ang katotohanan, ang tao ay nakatakda, ang tao po ay merong panahon na siya po ay darating sa kanya ang tinatawag na kamatayan. At ang sabi ng Bible, itatakda sa isang tao ang minsan mamamatay. Pagkatapos po ay paghuhukom. Pagkatapos po ng kamatayan ay paghatol po sa tao. Isa-isa po tayong hahatulan. Isa-isa po tayong haharap sa Diyos. At ang sabi ng Bible sa tinatawag na talata, "For there is one God and one mediator between man and God, the man Christ Jesus." Sapagkat merong isang tagapamagitan at merong isang tinatawag na mediator sa tao at sa Diyos, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya po ang mamamagitan sa Ama. Kung wala po ang Panginoong Jesucristo sa ating pong buhay, sa ating puso, ay hindi po tayo tatanggapin ng kanyang Ama. Sapagkat si Kristo po ang pinaka-ID sa langit. Sapagkat ang sinasabi mo ng Bible, siya po ang daan, siya po ang katotohanan, siya po ang buhay. Walang sino mang pupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess
with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ang sabi ko ng talatang yun sa Tagalog, kaibigan, kung ipapahayag mo, kung ipapahayag natin sa ating mga labi ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay namatay at siya po ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, at tayo po'y sasampalataya sa Kanya na siya po'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ang sabi ng Bible, thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas, ang sabi ng Bible. At ang pangako po ng Diyos, sa Bible, sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ang sino mang pong sasampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo, ang sino mang tatanggap sa Kanya bilang isang Panginoon, bilang isang tagapagligtas, bilang isang Diyos, ang sabi ng Bible ay bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Bibigyan pong karapatan maging anak ng Diyos, mga kaibigan. Babalik po ang relasyon ng tao at Diyos, sapagkat kung tayo pong noong panahon ng kasalanan natin ay tayo po ay hiwalay sa Diyos at tayo pong makasalanan, at ang sabi ng Bible, kung ating pong kikilalanin ang nag-iisang anak ng Diyos, si Jesucristo, babalik po ang relasyon natin sa Diyos. Tayo po ay Kanyang magiging anak niya. Tayo po ay magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos, mga kaibigan. Kaya habang meron po tayong panahon, merong pagkakataon, habang buhay pa po tayo, kailangan po nating sumampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos, mga kaibigan. Walang iba daan, walang ibang mediator, walang ibang buhay na walang hanggan, maliban lamang sa Panginoon nating Jesucristo, sapagkat siya po ang namatay sa krus, sapagkat siya po ang nabayubay sa krus, sapagkat siya po ang nagbuhos ng Kanyang dugo mula sa krus ng Kalbaryo para lamang po sa ating mga kasalanan, para lamang po bayaran ang ating mga kasalanan, para lamang po tayo pa ay mayroong pagkakataong pumunta sa langit. Siya po ay namatay para sa iyo at para sa akin. Siya po ay nilibing, siya po ay namatay, at sa ikatlong araw siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Yun po ang ating sasampalatayanan. Yung Kanyang pagkamatay, yung Kanyang pagkalibing, at yung Kanyang muling pagkabuhay, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts chapter 16, verse 31. Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, at tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kaibigan. Siya po ang ating mediator, siya po ang buhay na walang hanggan. Siya po ang tanging kaligtasan natin. Kung pipiliin nating sumampalataya, mga kaibigan, mga minamahal, sa Panginoon, meron po tayong tinatawag na dalawang pagkapanganak, at kahit minsan lamang po tayo mamamatay. Sapagkat ang unang pagkapanganak natin sa ating magulang, at tayo po ay mamamatay, sapagkat yan po, ang kasalanan ay kabayaran ng kasalanan, tayo po ay lilibing, tayo po ay pupunta doon sa sementeryo, yan po ang katotohanan, at tayo po ay muling mabubuhay bilang bagong nilalang, o bilang bagong tayo po ay pupunta sa langit. Ibig sabihin, dalawang beses po tayo papanganak, ngunit kahit isa lang po ang ating kamatayan. Subalit, kung tayo po ay magdedesisyon sa ating sarili na hindi kilalanin ang Panginoon sa ating buhay, ay pwede pong magbaligtad ang sitwasyon. Tayo po ay isang beses lamang ipapanganak, subalit dalawang beses po tayo mamamatay. Ang sabi ng Bible, doon po sa ikalawang kamatayan ng tinatawag. Una, tayo po ay papanganak sa ating magulang. Pangalawa, sa physical, tayo po ay mamamatay. Subalit, ang ikalawang kamatayan ay ating dadanasin. Tayo po ay mamamatay ng pangalawang beses. Sabi po ng Bible, death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, ang sabi ng Bible. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang kamatayan at ang Hades ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi makita sa aklat ng buhay
ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya may pagkakataon po tayo mga kaibigan, habang tayo po humihinga, habang tayo may oras. Sapagkat kung tayo po, kung darating po ang isang araw ay tayo po ay mawawalan ng buhay, hindi na po pa natin pwedeng gawin ang gusto ng Diyos na gawin natin, ang sumampalataya. Wala nang pagkakataon. Wala na pong kaligtasan pag po tayo ay nandun na sa tinatawag na patay na po tayo. Kailangan po habang buhay ay sumampalataya na tayo sa nag-iisang anak ng Diyos, ang nag-iisang sugo ng Diyos. Walang ibang sugo maliban kay Jesucristo. Hindi po ang mga leader ng simbahan, kung hindi po ang Panginoon Jesucristo lamang ang nag-iisang sugong anak ng Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo at tayo po ay ligtas sa ating mga kasalanan. Yun lamang po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panahon, sa oras, pagpalain po kayo ng Panginoon, pagpalain po ng Diyos ang iyong mga negosyo at pagpalain din po ang iyong mga pamilya. Maraming salamat po. Okay na.